Sino nag-init na tubig? Ay, matapang. Grabe, ang dami. Sino tinaligo? Huwag na tumaas. Okay, o batiin niyo yung mga katabi niyo. Isang malamig na umaga sa iyo, kapatid. Grabe, ang lamig. Ayan, Tingnan niyo mga katabi niyo kapag nagsimula na tayo kung nakakatulog. Kasi pag mga ganitong pakiramdam, masarap tulog. Sarap talaga matulog. Buti nga nakasimba ang lahat. At hindi nakatulog na. Sarap matulog sa kamang init. Tapos naulan-ulan pa. Perfect yung moment para matulog, no? Pero gumising, naligo at nandito. Amen! Grabe! Ayan. Okay. So, kamusta naman po tayong lahat? Kamusta naman? Ang mga nakakahinga pa? Yung panawala yung malamig hindi yung relasyon kay Lord. Uy! Ayan. Ayan, meron ba ba? Ayusin na yung mga upo. Okay, grabe, ang dami natin, Tigay sa likod. Grabe, ang dami. Kahit malamig, grabe talaga si Lord. Okay, ready na po ba tayo makinig? Tingin na lahat dito. Naku, pigilan humikab. Dahil pag humihikab, aantokin na yan. Malapit na. Yan ang sign. Okay. So, sino po dito ang may cellphone? Taas ang kamay. May cellphone na sarili. Hindi hinihiram sa sa kapatid. May cellphone na sarili. Ayan. Sino may laptop? Ay, wow. Grabe. Meron din. Ano ba mga ibang gadget? Sino may tablet? Ay, kompleto. Sino may iPad? Ano ba ang tawag doon? Smartwatch. Sino may smartwatch? Grabe naman yung kompleto lahat ng gadget. Ayan. So, saan ba natin ginagamit yung cellphone? So, walang kwenta ang cellphone ko. Ito narinig ko. Sabi ng mga magulang ko. Walang kwenta daw ang cellphone kung hindi naman matext at matawagan. Ano ba yung cellphone mo hindi matext at matawagan? Tanggalin mo yung cellphone. Ganon. Kasi minsan, yung mga kabataan, ginagawa sa cellphone panglaro lang. Kapag tinatawagan ng magulang kung nasa ang lupalot na ng mundo, hindi matawagan. Kaya nagagalit ang mga magulang. So, ang main, isa sa mga function ng cellphone ay para matawagan, para ma-text, para matanong kung anong oras ka mauuwi. Diba? Kapag matagal na sa labas. Ngayon, eto, may tanong ako. Ayan. So, di ba sa cellphone natin may mga tumatawag? So, magbibigay kayo sa akin para siyang script or parang, hindi. Para siyang magsasabi kayo kung paano sasagutin. So, halimbawa, ang tumawag ay boss mo. Sige nga, punta tayo sa baba. Halimbawa, ang tumawag ay boss mo. Paano mo sasagutin? Siyempre doon tayo sa may trabaho. Halimbawa, tumawag ang boss ni Ate Karen. Paano mo sasagutin? Ako na rin yung pinaka-ano talaga sasabihin mo. Okay, kung tumatawag. Hello sir, good morning po. How can I help you? Diba? Hello sir, good morning po. How can I help you? Diba? Very formal. Ito naman. Tumawag ang teacher. Ay, tinawagan ng teacher. Delikato to. Sige, sino estudyante dito? Tumawag ang teacher. Sige, paano mo sasagutin? Ito, nataas ang kamay. Paano mo sasagutin kapag tumawag ang teacher sa iyong cellphone? Ayun po. Christian, tumawag ang teacher sa cellphone. Sagutin ko. Hello po, ma'am. Ano po yung, ang sinasabi niyo? Joke na. Hindi, good morning po, ma'am. Ano po yung, bakit po kayo napatawag? Okay, medyo magalang din. Okay to, paano kung ang tumawag ay kaklase? Ay, okay. Game pa. Paano kung tumawag ay kaklase? Bakit? Ano naman? Okay, ito. Paano kapag ang tumawag naman, doon naman tayo sa kabilang side. Paano kung ang tumawag ay beshi mo? Best friend mo? Kaibigan mo, close friend? Ito na lang si Chris. Wala daw. Paano beshi mo yung tumawag? Paano mo sasagutin? Beshi, babae dapat babae. Ito tayo, Rachel. Tumawag yung beshi mo, paano mo sasagutin?
Walang beshi. Bakit? Bakit? Hindi, may hinahanap pa ako. Iba yung pag tumawag yung beshi mo. Iba yung sagutan. Hindi lang, bakit? Hindi ganun eh. Yung beshi mo talaga, paano sasagot pag beshi mo? Hi, B! Ano chika natin? Ang chika natin dyan, B. Ba't ka na matawag? Okay, o eto. Paano kung ang tumawag ay parents mo, mama or papa? Sige nga, paano sasagot? Hindi daw sasagutin. Ako na ay hindi sasagot eh. Halimbawa, ang oras ay alas 11 na ng gabi. Wala ka pa sa bahay nyo. Tumawag ang mama mo. Paano mo sasagutin? Sige, Ate Sydney. Paano sasagutin na si Ate Sydney? Ma, pauwi na mo? Ang bilis, pauwi na po, ma. Number you have dialed is cannot be reached. Okay, ito naman. Paano kung ang tumawag ay jowa? Okay, jowa mo. Paano kay jowa mo? Paano mo sasagutin? Si ano, Chris Ryan! Si Chris Ryan! Ito example lang. Ako, Chris Ryan. Kunyari, ayaw daw. Paano kung jowa mo? Example lang naman. Kahit walang jowa. Auntie. Si Auntie! Si Auntie! Tumawag ang dito, mag-asa. Dito tayo. Paano pag ang tumawag ay jowa mo, girlfriend or boyfriend? Paano mo sasagutin? Ano yan? Miss Alea. Yes lang. Yes lang. Okay. Ano ba? Asawa. Paano kapag ang tumawag naman ay asawa mo? Baba, katapusan. Ayan, katapusan na ng buwan. Ate Marlene! Tumawag ang asawa. Ate Marlene! Tumawag po ang asawa. Ano sasabihin? May sweldo na po. Hello, love! Ang mga tumawag ang asawa. Grabe, mag-isa ko to ba? Yun lang sasabihin. Si Dada, umuwi sa ulo. Ate Mami! Si Ate Mami! Ang mama si Dada, tumawag si Mama Lenny. Pamila, bakit? Ito, last na. Paano kapag tumawag ang pastor? Ayan. Paano pag tawag ang pastor or church leader? Tapos ano ka? Tapos medyo hindi ka napunta sa church, ganyan. Hindi ka nakakasaya, hindi ka nakakatuntong. Ano ba tumawag ang pastor? Si Nick, kunyari. Ano? Si Nick, ano po yung pagigising ko na? Paano pag tumawag ang pastor? Si Johan. Hala, ano pong nagawa ko? Agad overthinker. Ayan. So, di ba? Iba't iba yung pagsagot. Depende sa natawag. Pagka magulang, yes po, pauwi na po. Pag boss, hello po sir, kamusta na po? Di ba, ganon? Pag beshi, anong chika be? Di ba, ganyan? Iba't iba, depende sa tao. Pagka mag-anak, hindi sasagutin. Kamusta? Kamusta? Ano na naman? Ayan. So, bakit kaya puro pagtawag ang ating pinag-uusapan ngayon? Kasi tuloy pa rin tayo sa ating topic na God's love is unstoppable. Sabi niyo nga, God's love is unstoppable. God's love is unstoppable. Ayan. Yan yung pinaka-tema natin ngayong February. Tapos, next po. Ayan. Kaya puro tayo pagtawag kasi ang main point natin ngayon, sama-sama basahin, 2, 3, go! God's love call us to serve. Sa Tagalog, ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag tayo para maglingkod. Ayan, sama-sama muna nating basahin yung... wait lang. Pa-next po. Ayan, ang title ng preaching na ito ay Hello, Lord, Why? Ayan, Hello, Lord, Why? Hello, Lord, goodbye, hindi yun. Hello, Lord, why? Okay, sama-sama natin basahin ang passage ngayon. Exodus 3, verse 1 to 4, o konti lang, tapos 17. Yan, 1, 2, 3, go! Samantala,
Midian. Itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Verse 2. Ngunit hindi nasusunog. Verse 3. Ay, sorry. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, gayong nagliliyab. Verse 4. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Ano po iyon? Sagot niya. At verse 17, dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Perizeo, ng mga Hibita, at mga Jebuseo. Sama-sama po tayong manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ipinagkaloob na sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon, Lord God, na pag-aaralan namin ang inyong salita. Dinadalangin ko po, Lord God, na gamitin niyo lamang po ako bilang inyong instrumento, Lord God, at tanging kayo ang makita at maihatid, Panginoon, ang nais niyong sabihin sa bawat isang naririto. Maraming salamat po sa inyo pang lahat ng kapalit. Salamat sa Panginoon na Jesus. Amen. Ayan, bago natin itakil yung preaching natin ngayon, ano muna yung naging preaching last Sunday? Sige nga, ako natatandaan. Sino na-preach? Si Ate Ruth. Okay, anong tinakil natin? God's love. Kumikilos. Ayun yung tagalog na. Ang pag-ibig ng Diyos ay kumikilos. Mga pagsubok. Ano yung 3 P's? Provision. Provision. Providence. Ay, Protection, providence, tapos, very good kaya katirap niya sa ulo niyo ba? Okay. So ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay God's love call us to serve. Lahat ba nakaranas ng maglingkod? Kahit hindi kay Lord, maglingkod sa bayan. Ayan, maglingkod sa school. Ayan. Maglingkod sa bahay. Ay, parang wala. Okay. So, ang pag-aaral natin ngayon ay tungkol kay Moises. Pamilyar ba yung storya ni Moises? Yung nagliliyab na punong kahoy pero hindi nasusunog. So, sino ba si Moises? Kilala ba natin siya? Kilala natin siya syempre. Si Moises na naman yung pinakasikat na ginamit ng Diyos para maghati ng Red Sea. Pero bago tayo pumunta, kasi yun na yung sumunod na si Moises Dito muna tayo. Siya tinawag si Moises. So, paano nagsimula? Sino ba si Moises? So, si Moises ay, nung time na siya ay ipinanganak, may utos ang hari. Anong utos? Patayin lahat ng mga sanggol na lalaki. At si Moises bilang isang sanggol na lalaki, delikado siya. Kasi di ba pwede siyang mamatay. Kaya ang ginawa ng matalino niyang nanay, nilagay siya sa basket, pinatianod, at habang naliligo yung prinsesa dun sa kanyang swimming pool, joke lang. Habang naliligo, nakita niya yon. Tapos, inampon niya si Moises, at ang nag-alaga ay ang sarili niya pa rin. Nanay kasi naghanap ng yaya. Maghanap ka ng Hebrew na pwedeng mag-alaga kay Moises. So, si Moises, dahil inalagaan siya ng prinsesa, siya ay prinsipe, Egyptian prince. So kapag prinsipe, anong pamumuhay ng isang prinsipe? Ano? Marangiya. Ano ba? Pag prinsipe, mayaman. Ano ba? Ano po? Masagana. Ano ba? Sophisticated. Wow. Oh, parang meron bang dito ganon? Yung marangiya, masagana. Wala. O, hindi. Yung iba hindi marangya pero parang prinsesa sa bahay. Ayo. Hindi naman prinsipe pero parang prinsipe sa bahay. Diba? Hindi kumikilos. Pagkagising, kakain na lang. Ayan. So, si Moises, So, si Moises, isa siyang prinsipe kasi siya ay inampon ng prinsesa. Ngayon, fast forward na tayo. Si Moises lumaki na siya. Tapos, nakita niya yung mga kapwa niya, Hebreo. Siyempre yung mga Hebreo, sila yung mga alipin ng mga taga-Ehipto.
So nakita niya na pinapahirapan yung mga yung mga Hebreo na kamag-anak niya. Ang ginawa ni Moises, tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa, at pinatay yung nagpapahirap dun sa kamag-anak niya. At ang kanan niya walang nakakita, pero merong nakaalam ng ginawa ni Moises. So doon pa lang kasi, nakita na ni Moises na, mali na pinapahirapan. May burden siya na pinapahirapan yung mga, mali na pinapahirapan yung kanyang mga kamag-anak. So, etong si Moises dahil nakagawa ng kasalanan, siya ay tumakbo sa lugar na Midian. At dito na tayo mapapadpad sa storya na to na si Moises ay nakatira na sa Midian. Nakilala niya doon ang kanyang love of my life na si Zipporah, kaya meron na siyang biyanan dito na si Jethro. Okay? So, ang tanong natin sa umagang ito ay, God is calling. How should we respond? Sa Tagalog, tumatawag ang Diyos. Paano tayo tutugon? Una, maging masipag. Grabe, umpisa pa lang. Hirap na maging masipag agad. Paano yan nakuha? Paano naging masipag? Kasi sinabi sa verse 1, samantala habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pare si Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran, sa desyerto hanggang makarating sa bundok. So paano nakita na masipag? Kasi si Moises, saan siya nagmula? Siya ay isang prinsipe. So hindi niya nakasanayan yung ganitong klase ng mga gawain na isa siyang pastol. Nag-aalaga siya ng mga tupa. Tapos ano ginagawa niya? Tinitipon niya yung mga tupa, papunta siya sa disyerto, umakyat siya sa bundok. Di ba ang dami niya nang ginagawa na unusual mula dun sa kinalakihan niya kasi siya ay prinsipe. So si Moises, napunta siya sa Midian, of course, dahil hindi siya taga-Midian, isa pa siyang dayuhan, foreigner. So kapag dayuhan kasi isang lugar, anong pakiramdam? Uncomfy, kasi parang hindi mo alam yung kultura, hindi mo alam kung saan pupunta, hindi ka pamilyar sa lugar na yon. Ngayon, ganun din yung naramdaman ni Moises that time. Nung pumunta siya sa Midian, wala siyang kakilala, tapos nung napadpad siya dito kina Jethro, syempre wala siyang ibang dahilan para, prinsipe ako eh. Aminin niya mga prinsipe ako, hindi ako marunong pumila sa mga ganyan, hindi ako marunong mag-alaga ng mga tupa. Ginagawa ko lang, nakahiga lang ako, pamasid-masid sa palasyo. Diba? Ganun. Pero kahit na nagkaroon ng transition yung buhay ni Moises, naging tamad ba siya? Naging dahilan ba yung para maging tamad siya? Hindi. Diba? Nakita natin na si Moises naging masipag siya. At ganun din sa buhay natin, na kapag may mga ibibigay sa atin sa Lord ng mga great task or responsibility, ano magiging tugon natin? Magiging masipag tayo. Amen ba? Magiging masipag? Bakit? Sa tingin nyo, bibigyan ba ni Lord ng task ang tamad? Bawa tamad! Uy, pumunta ka nila. Ito, gawin mo to, anak. Lord, sakit ng katawan ko ngayon, Lord eh. Sabihin, Lord, dami ko pong ginagawa. Medyo Diba? Sino dito naiinis sa tamad? Taas kamay. Naiinis sa tamad. Uy, mama, naman kasi. Naiinis sa tamad. Ayan, naiinis sa tamad. Kaya daw, ito. Ayaw tumaas kasi bakit? Ayaw tumaas. Ayaw mainis sa sarili. Tamad din. Kaya hindi ako naiinis sa tamad kasi tamad din ako. Ay, grabe mga So, pag nakakita tayo ng tamad, di ba ang dami mo lang nagawa, tapos siya, kagigising lang. Di ba parang, nakakainis, kagigising mo lang, nakapagluto na, nakapaglinis ng bahay, di ba? Nakakainis makakita ng tamad sa paligid, di ba? Kaya minsan naiinis ako sa sarili ko pag ang tamad ko. Uy! Sino dito naiinis sa sarili pag tamad? Uy, minsan, di ba? Kapag ayaw mo kumilos, medyo naiinis ka sa sarili mo. Parang, ano ba yan? Napaka-unproductive ko ngayon. Di ba? Minsan yung mga gano'n naman na kahit may mga times sa bang ang tamad natin, naiinis tayo kasi alam natin na mali ang maging tamad. Ayun lang. Tamad sa bahay, pero masipag sa social media. O, nilinawin natin kung saan daming dahilan Ayan. Kasi kapag katamad din tayo, anong mga nagiging ugali ng tamad? Sige nga, sabi nyo, nakakaranas kayo isa ng katamaran. O ngayon, ano ang nagiging ugali ng isang tamad?
masilipin. Ayan. Dahil tamad siya, nakakaisip ka na tamad na masilipin po. Oo, ayan. Kasi nakikita niya lahat dahil siya ay nakaupo lang, nakikita niya lang, uy, magagawa nun. Uy, tapos siya hindi niya nakikita, nakaupo lang siya, di ba? So, isa sa ugali ng mga tamad, masilipin. Ano pa? Ano pa ugali ng mga tamad? Bugnutin. Grabe, tamad na bugnutin pa. Ano pa ugali ng tamad? Ingitera. Ayan, kasi kapag wala ka talagang ginagawa, lahat ng bagay sa paligid mo nakikita mo. So, naiinggit ka. Ano ugali ng tamad? Mareklamo. Ayan. Tama, kasi naginutusan ka. Oo, nagpapahinga ako eh. Na isang araw na nagpapahinga, no? Ayaw na kumilos. Ano ba ugali ng tamad? Ano? Topakin. Di ba? Grabe. Ano ba ugali ng tamad? Buraot. Ano ba? Siyempre, ayaw kumilos, kaya nabuburaot na lang. Ano pa? At tamad ba pwedeng ang ugali mayabang? Sige, paano? Paano magiging mayabang kung tamad? Mabaho. Ang tamad nagiging mayabang siya. O ito, paano nagiging mayabang ang tamad? Iisipin niya. Sige, Ate Rhea. Utos na utos sa iba! Yun! Ang yabang, feeling niya, boss siya. Tapos ayaw niyang kumilos. Bakit kaya ayaw niyang kumilos? Kasi nakikita niya yung sarili niya na, ba't ako kikilos? Marami naman kumikilos. Tapos, ba't ako kikilos? Mas mataas ako sa mga yan. Hanggang dito lang yan, oh. Oy, di ba? Tamad na, maraming pwedeng maging pangit na ugali kapag tamad. Di ba? Kaya mahirap po maging tamad. Bukod sa mahirap sila kasama, mahirap din pakisamahan yung mga ugali po ng tamad. Guys. Ang masipag. Sige nga, masarap ba kasama ang masipag? Amen. Sabi ng tamad hindi. Nakakapagod sila kasama. Nakakapagod makita. Sabi ng mga tamad, hindi. Nakakapagod makita. Kilos ng kilos. Di mo lang umupo. Ay, diba? Depende, no? Pero masarap kasama ang masipag at masarap pagkatiwalaan ang taong masipag. Kasi alam mo, hindi masasayang responsibilidad na inaatang kasi masipag siya. Ang masipag ba kumikilos na pag may nakatingin? Hindi. Ang totoong masipag ay kumikilos kahit walang nakatingin. O dito, tingnan natin. Si Moises ba, minamasid siya ni Jethro? Totoo bang ginagawa ni Jethro? Totoo bang ginagawa ni Moises yung mga inutos ko? Ginagawa ba siya? Isipin niyo nasa bundok na minamasid ko kung ginawa. Diba? Hindi tayo kumikilos dahil lang may nakatingin. Kasi tamad pa din yun. Kapag kumikilos na kapag may nakatingin. Kumukuha na ng motivation. Ay, may nakatingin. Kikilos ako. Pag wala naman, pahinga mo. Ay, may CCTV. Huli. Huli tulog. Buong araw. Ayan. Ayun. Kala nyo. Ayan na. Ano? Grabe. Grabe yung mga revelation na tutulong sa Kia. Dahil walang CCTV doon pumipwesto. Malungkot Now we know. Now I know. Okay, pagka may nawawala, hanapin lang po natin sa Kia. Baka po may natutulog doon. Ayan. Kasi kapag nakikita ni Lord na mula sa maliliit na bagay, kumikilos tayo mula sa maliliit na bagay na pagkakatiwalaan tayo. Doon niya tayo tatawagin. Tatawagin ba ni Lord ang tamad? Siyempre, baka makaabala pa mapahinga ka na lang dyan. Sisipag na. Diba? Baka sorry na abala kita ha, nagpapahinga ka ba? Baka ganun no. Masis Lord ka magsasorry sa katamaran mo, Siyempre, kung paano ayaw natin ng tamad, ayaw natin utusan yung mga tamad, kasi alam naman natin hindi nila gagawin, ganun din si Lord. Hindi niya pagkakatiwalaan ng isang malaking responsibilidad ang taong tamad. So dito pa lang, napakita na ni Moises na kahit prinsipe siya, hindi siya naging mayabang, prinsipe ako, ba't ako kikilos? Hindi siya naging mareklamo, na hindi niya alam yung gagawin, pero kumikilos pa din siya. Diba? So, ganun din tayo. Kahit hindi naman tayo minsan kasi prinsesa tayo, diba? Minsan prinsipe, kahit hindi ba? Kahit hindi naman tayo nagmula sa marangyang pamilya, dapat masipag pa din
kumilos. Diba? Amen tayo dyan, masipag kumilos. Sa lahat ng lugar. Unang-una saan? Sa bahay, doon muna. Diba? Parang hindi nagreklamo ang mga magulang. Lagi ka na sa church, tapos ang bahay ang kalat-kalat. O, diba? Kaya nasisilip kasi ang bahay makalat. Yung hugasin, sabi hugasan. Pagkagising, at dinapatin. O, diba? Overnight yung hugasin sa lababo. Ano, diba? Unang-una, ipapakita natin na masipag tayo. Saan? Sa tahanan. Sa bahay pa lang. Ba? Saan pa next? Saan pa pwede magpakita ng kasipagan? Sa school. Ayan, dapat masipag mag-aral. Okay na, masipag na ako sa bahay. Pagod na sa school. Oh. Pagod na sa bahay, kaya tamad na sa school. Oh, dapat pagdating sa school, masipag pa din tayo. Siyempre, iba naman yung mga kasama natin sa school. So, nakikita nila yun, oh, si Christine Jo, yung sipag, oh. Iboto ko natin ang presidente yun. Oh. Oh. Saan pa dapat nagpapakita ng kasipagan? Sa church, di ba? Marami tayong ginagawa sa church. So, pwede tayo doon magpakita ng kasipagan. Saan pa pwede? Sa trabaho. Hindi porket work from home, tutulong na lang sa home, di ba? So, di ba? Kahit nasa bahay ka, kung may trabaho, masipag pa din, di ba? Or kapag nandun ka naman sa mismo station, nandun ka nag-work, dapat masipag pa din. Para lahat ng tao sa paligid mo nakikita na masipag ka. At kapag masipag ka, syempre yung masisipag yun yung mga napopromote sa trabaho, di ba? O, di ba kapag ang sipag nito, promote nga natin to. Sa school, di ba? Kung sino yung masisipag, yun yung mga nagiging leader. Uy, ayan, sipag. Kapag isipin niyo yung mga kagrupo na punta doon sa tamad, ano ba yun? Tamad na pala ito. Parang ang sama ng loob, no? Pag napunta sa tamad na leader, ba yan? Walang magagawa, walang matatapos. Napakatamad pa naman na napunta sa akin. Ganon. Di ba? Kahit yung mga masisipag na leader, kapag napunta yung mga kagrupo na tamad, mapapaisip, mukhang magiging mahirap tong thesis namin Napunta sa lahat ng tamad Napunta lahat ng late pumasok O diba? Na, doon natin, diba sabi natin, promotion. Doon tayo makakaranas ng promotion kapag tayo ay nagiging masipag. Hindi lang sa malalaking bagay na ginagawa natin, kundi kahit doon sa maliliit na bagay na pinapagawa sa atin. At doon din nakikita ni Lord na, pwede itong pagkatiwalaan tong anak ko ito At doon niya tayo tatawagin. So kapag tinawag ba tayo ni Lord, automatic yung gagawin natin. Parang sa church lang, ganyan. Tinatawag ka ni Lord. Ano ba yung ibig sabihin ng pagtawag ng Diyos? But tinatawag tayo ng Diyos para maglingkod. Ang paglilingkod po ba sa loob lang ng simbahan? Hindi. Napakaraming paraan para maglingkod sa kapwa. Sige nga, ano mga paglilingkod na pwede natin gawin as a Christian? Pagtulong sa mga nangangailangan. Ang nangangailangan ba nasa loob lang ng simbahan? Mas marami nangangailangan sa labas. So, hindi natin pwede itahilan, ano po kasi, hindi ako makapunta sa church. Ibig sabihin ba na hindi ka na makakapaglingkod? Ano kasi, may anak ako, hindi ko maiiwan Ibig sabihin ba na hindi ka na makakapaglingkod? So, napakaraming paraan para makapaglingkod tayo sa iba. So, kahit sa lahat, sa school, pwede kang maglingkod. Sa work mo, pwede kang maglingkod. Sa church, pwede kang maglingkod. Napakaraming aspects ng buhay natin na pwede tayong maglingkod sa iba. Kaya wala tayong maidadahilan. Ay, hindi ako pwede sa church kasi maraming ginagawa. Sabihin, hindi ako pwede maglingkod. Hindi ako pwede tawagin ni Lord. Na ang pagtawag ni Lord, napakalawak niyan. Kasi si Lord matalino siya I-enclose na lang ba sa loob ng simbahan ang paglilingkod? Paano kung yung mga nasa simbahan pa yung ayaw maglingkod? Nako. Siyempre, pag ayaw maglingkod, hindi na yung pipilitin. Dito sa church, meron tayo ditong kultura na dati, pag ayaw, pinipilit. Pero ngayon, ano na? Pag ayaw, edi wag mo. O ayaw mo kumilos, edi wag. Parang wala na tayo ditong sapilitan. Kasi mahirap kumilos kapag ang tao ay napipilitan na. O makikita mo nga, kumikilos, ganyan, ang sipag-sipag. Pagtapos na may topak na. Nasa gilid. Ba't ka nandyan? Pagod ako. Pagod ako, mo kausapin. Diba? Nagkakaroon ng attitude. Bakit kayo nagiging ganon? Kasi kumilos dahil na pilitan lang. Kumilos kasi inutusan lang. So, yun yung papracticein natin. Nakikilos tayo dahil gusto nating maglingkod. Gusto nating sumunod. Hindi dahil sinabi lang ng ka-churchmate mo, hindi dahil nakita mo yung kapwa mo worker na ang sipag.
O hindi tayo kikilos dahil nakikita natin na may kumikilos at hindi tayo kikilos dahil lang inutusan tayo. Ang tawag doon ay initiative. So, ang mga taong masipag ay merong initiative. Ang taong dapat may initiative ba? Initiative magreklamo, no? Ang bilis. Automatic. Oy, pagod ako. O, diba? So, initiative. Ayan. So, dun makikita ni Lord na mapagkakatiwalaan tayo kapag tayo ay masipag. Okay ba? Masipag na ba? Kaya bang maging masipag? Ang tanong, kaya maging masipag? Kasi kung hindi kaya, dyan na lang muna tayo. Pag-pray na natin agad. Kasi hirap masipag pa lang, hindi na kaya. Okay, sunod. Second point tayo. Pangalawa, ito lang ito nababanggit sa mga kahit sa ang preaching, maging willing. Ano ba ibig sabihin ng willing? Sige nga. Ano ibig sabihin ng willing? Umiiling? Ayan, so nakikita natin kayo na gusto talagang gawin yung isang bagay. So meron ba tayong mga pagkakataon na kumikilos tayo tapos gustong-gusto talaga natin? Sige nga, taas nyo kamay nakakaranas ng ganun. Yung may ginagawa ka tapos gustong-gusto mo. Ayan, halimbawa, eto, sa pag-aaral, gustong-gusto mong mag-aral. Parang ayaw. Pagtatrabaho, gustong-gusto mong magtrabaho. Yeah, ayaw. Minailing. Ayaw magtrabaho. Gustong-gusto mong kumain. Ayun. Di ba kapag ang tao, pag nakikita mo sa tao na gustong-gusto niyang gawin yung isang bagay, hindi siya napapagod. Ang sarap makita ng taong gustong-gustong gawin yung isang bagay, di ba? Alam mo, nasa church ka, tapos may kasama ka na masayang-masaya siya sa ginagawa niya, gustong-gusto niya. Ikaw na tamad, ikaw na nakikita yun, na-inspire ka, na grabe naman yung willingness nito, gustong-gusto niya talaga yung ginagawa niya. At ganoon din, kasi di ba marami tayo dito mga next gen. So, di ba, sa paghahanap ng career, sa paghahanap ng career natin, yung hahanapin natin yung gusto natin. Kasi paano pag di natin gusto yung inaaral natin? Ano mangyayari? Mawawalan tayo ng gana. Tapos pwedeng kapag college ka na mag-shift ka. Ganun yung mga nakikita ko third year na nag-shift pa ng course. Kasi ang dahilan, hindi niya gusto. So ganun din. Maliit ka pa lang, bata ka pa lang, isipin mo na kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Para kapag ginawa mo siya, hindi ka magsisisi sa huli. At ganoon din sa paglilingkod. Na kapag naglilingkod ka, isipin mo, gusto mo itong paglilingkod. Para sa lahat ng gagawin mo, walang maririnig sa'yo na reklamo. Para sa lahat ng gagawin mo, hindi ka makikitaan ng busangot na mukha. Diba? Kasi gusto mo. Kapag gusto, excited din. Nakakatawa yung pagpasok pala ng church. Ano pong gagawin? Diba? Grabe yung gano'n. Ano pong may tutulong ko dyan? Ay, grabe. Yung tamad, batong ingay. So yung tamad, batong ingay naman ito, kararating lang. Diba? Pero nakakatuwa, makakita ng mga taong willing. Willing sa buhay, diba? Willing kumilos. So, saan natin yung nakuha? So, basahin natin sa verse 3. Ayan, kaya nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito, titingnan ko ngang mabuti. Di ba nakakita si Moises ng unusual? Ano ba sa Tagalog ng unusual? Hindi pangkaraniwan. Ayan, nakakita siya ng hindi pangkaraniwang umaapoy na maliit na punong kahoy. So dahil nakita niya yon, pwede dalawa maging response dyan. So ito yung isang response, pero pwedeng isang response ay, huwag niya tingnan, diba? Ano ba yung nakakataktaman? Huwag kang tingnan yan. Diba? Ano ba yun? Parang so weird. Diba? Parang hindi mo na siya i-check. Diba minsan ganun tayo, kapag may mga nakikita tayo na hindi pangkaraniwan sa atin or mga hindi pangkaraniwan sa atin, pwede natin maging response na matakot tayo kasi hindi siya pangkaraniwan. Pwede maging response na hindi natin siya tingnan, hindi natin siya lapitan. At ganoon din sa calling ni Lord. Siyempre yung calling ni Lord, hindi naman siya madali. At hindi, yung pakiramdam niya sa atin, hindi siya pang-karaniwan. Sabi niya nga, hindi pang-karaniwan. Ayan, ganyan yung tawag ni Lord sa buhay natin, hindi siya pang-karaniwan. Hindi tayo tatawagin ni Lord dun sa sanay na tayo. Hindi tayo tatawagin ni Lord dun sa komportable na tayo. Diba? Doon niya tayo tatawagin talaga sa hindi pang-karaniwan. Doon sa mahihirapan tayo, doon sa mapapasabi tayo ng, Lord, kailangan ko na tulong mo, hindi ko talaga kaya to, hindi ako to. Diba?
mga bagay na labas sa comfort zone natin. Ganun din si Moises, di ba? Nung nakita niya, nilapitan niya, at chinek niya. Chinek niya, bakit kaya umakapo ito ganyan? Ganun din sa calling ni Lord sa buhay natin. Makikita yung willingness natin kapag naglalagay talaga tayo ng effort. Diba? Lumapit siya, chinek niya. So, ganun din sa atin. Kapag tinawag tayo ni Lord, anong gagawin natin? Matatakot pa tayo? Ay, ayoko Lord. No, wala ko narinig. Diba? Ganun. Ay Lord, bakit ako? Iba na lang po. Diba? So, kapag tinatawag ka ni Lord, possible na yun yung maging response mo agad eh. Matakot ka, lumayo ka, at magpanggap na hindi mo yun narinig, magpanggap na hindi mo yun nakita, magpanggap na hindi mo naramdaman na may burden ka sa bagay na yun. Na may pinapakita sa iyo si Lord na gusto mong gawin, pero dahil natatakot ka, magpapanggap ka na lang na hindi mo yun gustong gawin. Ang tanong, masakit? Masakit ba yun? Kapag may gusto kang gawin, pero dahil natatakot ka, hindi mo na lang gagawin. Tapos may makikita ka, iba na yung gumagawa. Nung bagay na sana calling sa'yo ni Lord. Hello, dapat sumasayaw ako. Uy! Dapat sumasayaw ako, pero dahil natatakot ako, iba na tuloy yung sumayaw. Diba? So ganun, aantayin mo pa ba? Aantayin mo pa ba na iba yung gumawa kung ikaw naman yung tinawag ng Diyos para sa gawain na yun? Masakit yun kasi gusto mo yun. Di ba kapag gusto mo nga, excited ka. Kapag gusto mo parang kahit ginagawa mo siya, nakakaranas ka ng pahinga. Eh paano kung gusto mong gawin pero dahil takot kang harapin, tumatalikod ka na lang. Nakakalungkot yun. Masakit yun sa loob kapag hindi mo nagagawa yung bagay na gusto mong gawin. So, ano ba yung mga effort na pwede natin gawin kapag tinawag tayo ni Lord? Sino dito nagdi-devotion? Amen. Sino dito nagbabasa ng Bible? Amen. O yung mga nandito, nagbasa na po tayo ng Bible, pwede natin kami amen. Ayan, sino naman dito yung nakikinig ng preaching? Amen. Ayan. Ano pa? Sino dito yung nagdi-discipleship? Umate ng discipleship? At mentorship. Ayan. So yung mga bagay na yun, yung pag-aaral mo ng salita ni Lord, abawa, binigyan ka ni Lord ng calling sa buhay mo na gusto mong gawin tong bagay na to. Ano yung gagawin mo para ipakita na willing ka talagang gawin yung bagay na yun? Una, pag-aaralan mo. Diba? Kapag may bagay tayo na gustong malaman, pag-aaralan natin. At nakikita ni Lord yung effort kapag nag-aaral ka talaga para sa Kanya. So, una, discipleship, Bible reading. Ay nakikita ni Lord yung effort mo lang kahit puyat-puyat, makapagbasa lang ng Bible, diba? Kahit pagod sa trabaho, pagod sa school. Pero pipilitin mong mabasa kasi alam mong kulang yung araw mo kapag hindi mo siya nagawa. Diba? O kapag church naman, yung mga umaattend sa church, pipilitin mong maka-attend kahit anong mangyari, bumagyo, lumintol, wala na akong simba nun. Ay, nagagawin mo pa rin siya. Na doon nakikita ni Lord na, nag-e-effort, willing. Diba? So, dapat may mga ginagawa tayong bagay para makita ni Lord na willing talaga tayo. Kasi kung masipag ka lang, tapos hindi mo naman pinapakita na magiging masipag ka talaga sa malayo ang pananaw pa, malayo ang panahon pa. Kasi pwedeng masipag ka lang ngayon eh. Tapos yung sipag kasi nawawala yan kapag napagod. Hindi ka na masipag. May naririnig nga ako dati po, ang sipag ko, pero ngayon hindi na ako masipag. Di ba yung mga gawa ganyan? Napagod na. So, ganun din. Yung magsusustain ng kasipagan na yan is yung willingness mo. Kapag nagsisipag ka at may kasama pa yun na willing ka sa lahat ng ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Hindi ka aabot sa point na mababurnout ka. Na sasabihin mo, ayoko na Lord, iba na lang po tawagin yung pagod na ako. Na kahit maraming, kasi minsan yung nakakapagod na, hindi naman yung ginagawa eh. Minsan yung mga kasama mo din. Diba? Yung nakakapagod mong kasama. Minsan yung mga kasama mo din na naglilingkod. Para kapag ikaw na lang yung kumikilos, tapos lahat ng kasama mo, hindi na sila willing. Ang masakit, iiwan ka pa, diba? Sa gitna ng paglilingkod mo. So minsan, nakakapagod siya emotionally. So physically, pagod ka na nga, naglilingkod ka, dami mong ginagawa, tapos iniwan ka pa nung kasama mo. Pagod ka na physically, ang bigat pa ng loob mo. Kasi wala ka ng kasama. So ganun din, napakaraming aspects sa buhay natin na mapapagod kapag naglilingkod tayo, hindi lang physical. Kaya hindi talaga pwedeng tamad.
Kasi physical pa lang, pagod na yung tamad eh. Diba? So, ang masipag siya sa lahat. Na kahit mapagod physical, mapagod emotional, mapagod spiritual, mapupush pa din. Kasi masipag at willing. So, kapag ka tinawag ka na Lord, halimbawa, pinaintindi sa'yo ni Lord na itong bagay na ito gusto kong gawin. Halimbawa, pwede naman sa mga profession. Halimbawa, gusto mo talagang magturo. Gusto mo gamitin yung pagtuturo na yun para kay Lord. Halimbawa, gusto mo mag-doktor, gusto mo mag-nurse, ganyan. Gusto mo gamitin yung matututunan mo para maglingkod. So, kapag nakita mo yun at may burden ka dun sa bagay na yun, huwag nating gayahin yung iba na tumatalikod. Kaya ba natin yun? Huwag na natin gayahin yung matatakot pa. Kasi kapag natakot ka, masisisi ka din eh, kapag hindi mo siya ginawa. So, huwag nating antayin na maramdaman natin na, sayang, kung ginawa ko sana, hindi sana hindi ganito yung makaramdam ko. Huwag tayo mag-antay ng dead end bago tayo sumunod kay Lord. Kasi di ba nabasa natin, di ba sa reading kahapon? Anong reading natin kahapon? Pagbabalik ni Jesus. Yung iba, antay pa yung pagbabalik ni Jesus bago kumilos, wala pa naman si Jesus eh, chillax-chillax muna tayo. Wala pa naman si Jesus eh, tsaka na ako sasagot kapag nandyan na siya. So, huwag natin antayin na huli na bago pa natin gawin. Para hindi din tayo masaktan. Okay? So, una, pag tumatawag si Lord, anong response natin? Maging masipag tayo. Pangalawa, dagdagan natin yung kasipagan ng pagiging willing. At ang pangatlo po ay maging available. Bakit kaya huli? Nung binabasa ko tong Exodus, bakit kaya huli na nakita yung pagtugon ni Moises? Diba sabi niya sa verse 4, next time. Sabi sa verse 4, ano po iyon sagot niya? Pa-next po. Ayan. Sabi sa other translation, anong naging tugon ni Moises? Narito po ako sa English, here I am. So, kasi maraming mga tao na pwedeng masipag sila, pwedeng willing sila. Ang tanong, available ka ba? Kasi, di ba, nakikita mo ng potential, pero pag tinanong mo, ayaw pala. Di ba, masipag siya. Willing naman siya sa ginagawa niya pag tinanong. Ayoko po. Di ba, nakakalungkot yan ba kung leader ka, tas pastor ka, nakitaan mo, no? Sipag nito pwede ito Pag tinanong, ay, ba't ayoko pong mag-ganon? Okay lang po ako sa kikilos lang, ganyan. Okay lang po ako sa ganito lang. Ayaw pala. So, na ang pagtawag ni Lord at ang response natin sa tawag ni Lord, hindi lang siya sa sarili natin. Dapat, parang hindi lang siya sa pagkilos. Dapat din sa salita. Nasasabihin mo talaga na, available po ako. Here I am, Lord, narito ako, gamitin mo ako. Na hindi lang kumikilos ka, pinapakita mo kumikilos ka, ganyan. Hindi mo pinapakita na willing ka. Tapos, kapag tinanong ka, hindi mo pala gusto. So, dapat din, nanggagaling siya sa bibig natin, na gusto natin. Gusto ko pong gawin to, gusto ko pong ganyan. Kasi, di ba, kapag ka, okay, tama sa relationship, sa mga magjowa, halimbawa, may ginagawa siyang bagay para sa'yo. Nag-e-effort siya, ganyan. Pero kung hindi niya sinasabi kung anong gusto niyang, kung bakit niya ginagawa yun. Di ba, nakakapagtaka? Parang napapatanong, kapag mo ginagawa yun? Di ba? So, dapat malinaw. Malinaw na kumikilos ka at malinaw na kung bakit mo ginagawa yun, sinasabi mo kung bakit mo siya ginagawa. At ganoon din sa paglilingkod kay Lord. Masipag ka, willing ka, at sinasabi mo na, available ako, Lord. Gamitin mo ako. So, ganun yan na, hindi pwedeng, papakita ko, masipag ako, papakita ko, willing ako. Pero hindi naman pala sasabihin na gusto niya. So, mahirap na. Kasi baka, mag-end up pa rin tayo sa napipilitan lang pala, di ba? So, ayan, sabi dito, hindi kasi sapat na nakikita lang yung desire through action. Mas maganda pa rin kung kaya nating i-verbalize na gamitin mo ako, Lord. So, meron na ba ang kayang i-verbalize or kayang sabihin na gagamitin siya ni Lord para maglingkod sa iba? Ayan. Kasi, di ba, ang dali lang kasi kumilos eh. Kahit wala kang sinasabi, ang daling kumilos, ang daling tumulong, ganyan, ang daling ganito. Pero kapag
isa kasing katapangan yung sabihin mo na gusto mo talaga gamitin ka ni Lord. Kaya, sa buhay natin, ayun, na kapag tinawag tayo ni Lord, yung tatlong bagay na yun, maging masipag ka, maging willing ka, at maging available. So yung availability naman, hindi lang siya nag-stay sa church, na ay, hindi po kasi ako makakapunta sa church. So, marami pang mga bagay na pwede kang maging available sa paglilingkod. Kasi nga, diba, maraming aspeto ng paglilingkod. So, ayan. So, di ba sabi dyan, may last pa tayo sa verse 17. So, sinabi dun sa verse 17, kung ano yung pangako ni Lord. Kasi di ba, tinawag niya si Moises, pero si Lord hindi siya malabo. Sinabi niya ba, Moises, Moises. Tapos sinabi ni Moises, ano po iyon? Wala nang naging tugon si Lord. Ano yun? Tumawag lang. Di ba? So, si Lord, malinaw din siya. Malinaw siya kung ano yung gusto niyang ipagawa kay Moises. Kaya kapag tinawag ka ng Diyos, hindi ka naman nangangapa na, hindi ko alam yung gagawin, walang instruction, ganito. Na kapag tinawag ka ni Lord, may pangako, may malinaw na daanan kung ano yung kailangan mong gawin. Kaya kapag dapat hindi tayo matakot tumugon. Kasi tutulungan naman tayo ni Lord At bibigyan na tayo ng mga kasama na pwede tayong tulungan. Okay? So hindi tayo mag-isa. Huwag tayo matakot na, mag-isa ako, hindi ko lang gagawin, mga ngapa, ganyan. Hindi. Tutulungan tayo ni Lord. At si Lord yung magbibigay sa atin ng kakayahan para magawa lahat ng bagay na hindi pangkaraniwan sa atin. So, katulad nung si Jesus, ano ba si Jesus? Ano bang ginawa niyang paglilingkod? Di ba nung nandito si Jesus sa mundo, ang dami niyang ginawang paglilingkod. Ang ginawa niya, ayan, sa picture, yung familiar na yan, naghugas ng paa. Ano pa? Nagpagaling ng mga may sakit. Marami pa, nagpakain ng 5,000, ng mga nagugutom. Marami pinakita si Lord na acts of service. Marami siyang ginawang klase ng paglilingkod. Diyos na yun So pinakita niya na kahit Diyos, kayang maglingkod. At tayo pa na tao, gawa na tayo may dadahilan si Lord nga si Jesus nga naglingkod So kaya din natin maglingkod. Hindi naman basically parang magpapagaling ka, ganun. Hindi literal na magpapagaling, ganun. Pero yung kahit anong pwede nating gawin, wala sa kakayahan natin, na kaya nating gawin para makatulong sa iba. Sige nga, gusto ko sa inyo mismo manggaling. Ano yung mga kaya mong gawin para maglingkod sa iba? Okay nga. Kasi baka hindi pala natin alam kung paano maglingkod sa iba. Tapos tinatawag ka para maglingkod. Sige nga, paano ka maglilingkod sa iba? So yung mga maliliit na bagay kung paano ka makapaglingkod. So, pwedeng una, bibigay. Kung meron kang ibigay, pwede kang magbigay sa mga nangangailangan. Ano pa? Ano pang pwedeng paglilingkod sa iba? Pagmamahal. Ayan. Ano pa? Pagtuturo. Diba? Nagtitrain ka, nagtuturo ka sa next generation. Ano pa? Ano pa pwedeng paglilingkod? Pag-encourage. Ano pa? Kapag may mga sakit, pwede natin ipanalangin. Panalangin natin yung mga nagkakasakit. Doon pa lang mararamdaman na nila may concern tayo. Naglilingkod tayo sa kapwa. Ano pa? Ano pa pwede gawin na paglilingkod sa iba? Yun nga. Ano pa? Yun lang pwedeng gawin. Ang dali pala, no? Kunti lang. Pagiging tapat sa iba. So, yung pagkakaroon mo ng mabuting pagkatao, parang nagiging paglilingkod na din yan sa iba Yung tumutulong ka, nagiging tapat ka, nagiging masipag ka, ayan, di ka nangaaway, diba? Kasi di mo paglilingkuran, kapag kaaway mo, paano mo paglilingkuran yun? Na mas may papahayag natin yung pag-ibig ng Diyos kapag tumutugon tayo sa paglilingkod. Mas may papahayag natin, di ba, February, month of love. So, paano mo may paparamdam yung pag-ibig mo sa iba? Sa pagsasabi lang ba ng I love you? Ganun lang ba? Para may paramdam yung pagmamahal sa iba? So, ngayong month of February, pwede nating maipadama yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng paglilingkod natin sa iba. So, sa kahit saang aspeto, di ba? Kahit saan kayong lugar, pwede natin maiparamdam yung pag-ibig ni Lord. At ito po yung tanong natin sa umagang ito. Ito, handa na ba tayong tumugon sa paglilingkod? Handa na ba tumugon sa paglilingkod? So kapag kami amen. Ito naman, sino na yung mga tumugon na sa paglilingkod?
Taas na kamay yung mga naglilingkod na. Ayan, yung mga naglilingkod kay Lord. Ayan, tumugon na sa paglilingkod. So yung mga tumugon na sa paglilingkod, iba pa yung ways na gagawin niya para makapagpatuloy sa paglilingkod, di ba? So, hindi naman pwedeng tumugon ka tapos okay na. Siyempre marami kang gagawin para ma-maintain yung pagsunod mo na yun, yung paglilingkod mo na yun. Ngayon, dun sa mga hindi pa handang maglingkod at hindi pa nakakapaglingkod sa ngayon, so pwede na nating simulan. Sa maliliit na bagay na pwede nating gawin para sa iba. Diba? Hindi naman kailangan kailangan sa church, ito yung kailangan mong gawin. Hindi naman kailangan nakaspecify kung ano pwede mong gawin eh. Bilang tao, alam mo yun sa sarili mo kung paano ka makakatulong sa iba, di ba? Kung paano makapaglingkod. O kapag may nahinging badyaw, pag nahinging badyaw, bibigyan mo ba, ganon. So, depende yun. Kapag ikaw ay tumutulong din sa iba, kailangan wise din. Di ba? Kapag naglilingkod tayo sa iba, dapat matalino din. Hindi pwedeng tulong ng tulong tapos ikaw wala ka na para sa sarili mo. Tulong ng tulong tapos ikaw pagod ka na. So dapat matalino. Matalino pa rin yung paglilingkod. Na hindi paglilingkod na ubos. Na wala ka na para sa sarili mo. Kundi naglilingkod ka, pero at the same time, meron pa ding matitira para sa sarili mo. So para, di ba, hindi ka mawawalan. Makakatulong ka pa ng mas marami pa. Diba? So, ayun po. Sa umagang ito, tanongin natin yung sarili natin. Handa na ba tayong maglingkod? At kung naglilingkod na tayo, paano natin ma-maintain yung paglilingkod na yan? Kaya sama-sama po tayo mag-pray. Ayan, yumuko po tayo at kumikit. Lord, maraming salamat, Lord God, sa message niyo today. At Lord, dinadalangin ko, Panginoon, na lahat ng tao na naririto, Panginoon, ay gamitin niyo po, tawagin niyo po, Panginoon, sa paglilingkod, na ano man, Panginoon, yung maging hadlang, ano man yung maging dahilan, Panginoon, alisin niyo po ito, Lord God, at maging handa ang aming mga puso, Panginoon, sa pagtugon sa tawag niyo, Lord God. At Lord, sa mga nakakapaglingkod na at nasimulan ng paglilingkod, Panginoon, sa inyo, sa kapwa nila, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na kayo po ang magpanatili, Panginoon, ng desire nila na makapaglingkod, yung desire nila na makasunod, Panginoon, sa kalooban nila, na hindi mawala at hindi sila maapektahan ng kahit anong pangyayari, Panginoon, para mawala, Panginoon, sa paglilingkod. Na patuloy niyo pong pagtibay ng bawat isa at patuloy niyo, Panginoon, na bigyan ng motivation, Lord God, ang bawat isa na makapaglingkod sa iba na kahit walang kapalit, Panginoon, na kahit walang ibalik, Lord God, na patuloy kami makapaglingkod at makapagmahal ng iba. At alam namin, Lord God, na sa pagtugon namin sa tawag niyo, Panginoon, kayo ang Diyos na tutulong sa amin at kayo ang Diyos na magbibigay sa amin ng kakayahan. Maraming salamat, Lord God, sa inyong pong lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Isa pa, bigyan natin ng palakpak natin. Praise God. At ito yung pangungusap ng Diyos sa atin, mensahe ng Diyos sa atin, kung paano tinawag ng Panginoon si Moises, at nagkaroon na nandun yung pagiging masipag, pagiging willing, at available. Praise God. At titingnan natin mga kapatid yung pagiging masipag. Meron kasi tayong, meron akong 3A. Tatlong A. Bo? Attitude, ability, availability. Yan. Natin, sa pagiging masipag, attitude na natin. Ito yung ating pag-uugali. Ugaling masipag, ugaling mabait, ugaling ano. At tunay mga kapatid na tayo ay tinawag lahat ng Diyos. At yung sa last part na binitiwan ng ating preacher, sinasabi doon kung paano tayo maglilingkod sa ating kapwa. Binigyan tayo ng task. Sabi nga doon sa Matthew 28:19, go ye therefore and preach the gospel. Then, binigyan tayo ng trabaho upang maglingkod
sa pamamagitan ng kung paano tayo maghahayag ng salita ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos, o ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa. At ito yung gagawin natin paglilingkod sa Diyos, maging paglilingkod natin sa ating kapwa. Kung paano natin sila maaabot at madadala, makakilala sila sa ating Panginoon. Praise God. Sa pagkatawag sa atin, maging masunurin tayo. Maging ugali na natin, maging masunurin, gawin na natin ang makakaya natin, gamitin natin yung ating mga resources, o anong ability natin, o ano ating kahit anong mga pinag-aralan natin, hallelujah, na po pwede natin gamitin. Praise God. Gawin natin mga kapatid na available tayo. Available tayo na magbasa ng Biblia, available tayo na mate ng mga gawain ng ating Panginoon, available tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. Praise God. Lord to God, na napakagandang mensahe para sa atin na lahat tayo ay tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod. At ang pinakang role model natin ay ang paglilingkod na ginawa ng ating Diyos, ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Hindi siya naparito upang siya ay paglingkuran, kundi siya ay naparito upang maglingkod. At ganyan din naman sa bawat sa atin na bilang mga anak niya, praise God. Trabaho na natin ay ang maglingkod. Kata natin, glory to God, ito nyo ang binitiwan ng ating preacher, ang paglilingkod sa lahat ng aspeto sa ating buhay, kailangan naroon ang paglilingkod. Amen. Sa mga anak, paglilingkod sa bahay. Praise God. Pagsunod sa magulang. Praise God. Isang paraan pa ng paglilingkod. Kaya purihin ang Panginoon sa mensahe na ating naranasan. Tayo magsitayo mga kapatid. Tuunan natin mga ulo mga kapatid at tayo manalangin sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Hallelujah. Sapagkat tunay, Panginoon, na tinawag mo kami ngayong araw na to upang purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na aming naranasan mula umpisa hanggang matapos. Naroon, Panginoon, na aming naranasan at nadama ang pagdakilang pag-ibig mo sa bawat sa amin. And Lord, nanampalataya kami nabigyan ka namin ng kaluguran sa araw na to, Panginoon. Sapagkat pinaranas mo, Panginoon, pinadama mo yung pag-ibig sa amin, naging presensya, aming naranasan sa araw na ito, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, sasalamatan, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Sa mga pagpapagaling mo, mga pagpapalang mo, sa pagsusupply mo sa aming mga pangangailangan. Hallelujah. At sa kasiguruhan na meron kami, Panginoon. Maraming salamat sapagkat bilang mga anak mo, nakasisiguro kami, Panginoon, na meron kaming kaligtasan, meron kaming buhay na walang hanggan dahil nananampalataya kami, nagpupuri kami at sumasamba. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tasato natin mga kamay. Ang gawin natin ang ating benediksyon. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at sa darating. At mula sa pitong Espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Jesucristo ang tapat na saksi upang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay
ay pinalaya niya tayo mula sa ating kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahing maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Amen. God bless.